Wala na ba talagang ibang paraan para hindi tayo mapalis dito? Nakakalungkot naman isipin dahil halos dito na tayo lumaki at tumanda. Tapos paalisin lang tayo ng ganun-ganun lang. Kaya nga hindi tayo dapat pumayag. Ipaglaban natin ang lupang ito. Hindi nila tayo mapapalis ng basta-basta. Pero ano nga bang magagawa natin? Sa kanila ang lupa at nakikitira lang tayo. Ay, Diyos ko! Paano na ba ito? Taon 1980, Kalangkang, Marinduque. Masayang naninirahan ang mga tao sa baryo Kalangkang, puno ng saya at pagkakaisa. Walang gulo at anumang alitan. Sa madaling salita, payapa ang pamumuhay ng mga naninirahan doon. Isa sa mga nakatira ay ang magtiyuhin na sina Christopher at Elena. Magkasundo ang dalawa sa lahat ng bagay at kung titingnan ay para na silang mag-ama. Mahal na mahal ni Christopher ang kanyang pamangkin na si Elena na tunay na anak niya kung paano niya ituring. Isinalba siya nito sa mga panahong lugmok siya dala ng pagkamatay ng kanyang asawa't anak dahil sa paglubog ng sinasakyang barko. Kasama na rin ang mga magulang ng dalaga kaya magmula noon ay silang dalawa na lamang ang nagdadamayan. Isang umaga. O ano, maayos na ba ang lahat? Yung mga palaro natin, yung mga pagkain, kumpleto na? Yung mga bata nandito na? Opo naman, Tiyo. Basta ako nag-asikaso, siguradong ayos yan. Ikaw talaga, oo. Ay, siya nga pala, Tiyo. Hindi raw makakarating si Kapitana. May biglaan daw kasi siyang kailangang puntahan, kaya tayo-tayo na lang daw po muna. Ah, ganun ba? Di sige, ayos lang naman. Tayo na't simulan na natin ang pagdiriwang. Piyesta sa kanilang baryo nung araw na yon, kaya nagtipon-tipon ang lahat. Maraming mga palamuti sa paligid. May ingay ang mga bata at nagtatawanan na rin ang mga nakatatanda. May mga palaro at higit sa lahat, inaabangan na ng karamihan ang libreng pagkain. Bukod sa kapitana at iba pang mga opisyal ay sina Christopher at Elena ang pinagkakatiwalaan at namamahala sa katahimikan ng baryong yon. Parati silang nagre-representa sa tuwing may mga okasyon na magaganap at nagagawa naman nila ito ng maayos at malinis, kaya malaki rin ang tiwala sa kanila ng buong barangay. Habang nasa kalagitnaan ng pagdiriwang ay dumating naman ang isang magarang sasakyan na umagaw sa pansin ng ilan. Mula doon ay bumaba ang isang binata na hindi maipagkakaila na may taglay na kagwapuhan. Lumawak naman ang ngiti ni Elena nang masulyapan ang nasabing lalaki. Agad-agad siyang tumakbo papalapit doon. Angelo, uy, mabuti naman nakapunta ka. Akala ko hindi ka na darating eh. Hindi naman yata pwedeng hindi ako dumalo dito, di ba? At saka, hindi pa naman siguro ako huli. Muntik na. Bakit kasi ngayon ka lang? May ginawa lang ako. O ano, tatayo na lang ba tayo dito? Hindi ba tayo pupunta ron? Ay, oo nga. Ang tagal mo kasing tumating eh. Lumapit na sila sa handaan at ipinagpatuloy na ang selebrasyon. Si Angelo ay anak ng isa sa mga tinuturing na pinakamayaman sa kanilang lugar. Pamangkin din siya ng tinaguriang mayor. Ang mga magulang niya ay amo ng pinagtatrabahuhang kumpanya ni Christopher. Bagamat siya ay anak mayaman, hindi naman naging hadlang yon upang makipagkaibigan at makihalubilo siya sa mga mahihirap na gaya ni Elena. Sina Angelo at Elena ay 3 taon nang magkaibigan. Nagkakilala sila na minsang dalhin ni Mayor si Angelo sa baryong yun. Sa lahat ng mga naninirahan sa baryo ay si Elena lamang ang naging malapit na kaibigan ni Angelo. Sa 3 taon nilang pagkakaibigan ay naging maayos naman ang kanilang samahan. O iho, kumusta naman ang mga magulang mo?
Balita ko pupunta sila ng ibang bansa. Oho. Kaso ang papa lang ang pupunta ron. Magpapaiwan ho si Mama. Bakit daw? Ang akala ko magkasama sila. Yun nga din po ang akala namin eh. Kaso parang nagkaroon ho yata ng biglaang aasikasuhin si Mama rito, kaya hindi po siya makakasama. Aasikasuhin? Ano naman kaya yon? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman ako nakikialam sa mga business nila na yan. Basta mahalaga sa akin, nakakakain ako ng masarap dito sa inyo. Hoy, mas masarap kaya ang mga pagkain sa inyo. Mayaman kayo eh. Hindi nakakasawa rin kaya ang mga pagkain dun. Halos puro karne na lang palagi. Iba-iba nga ang luto pero karne pa rin. Kaya buti pa dito sa inyo. May mga gulay at marami mapagpipilian ng walang halong karne. Bakit kasi puro karning kinakain mo? Kasalanan mo rin naman yan. Bakit nagagalit ka? Ang sungit mo naman? Ay, nako, kayo talaga, oo. Siya nga pala, Elena. Bukas ikaw na munang bumisita ron sa lupa natin. Hindi ako makakasama dahil sa nandyan pala si Ma'am Mirasol at baka may mga ipapagawa yun sa amin. Tama kayo dyan, Tito. Alam nyo naman yun si Mama, palautos yun. Kung gusto mo rin, iho, ikaw na lang ang sumama rito kay Elena sa pagbisita ron. Yun kung wala kang gagawin bukas. Wala naman po, pwede po ako bukas. Teka, mga ilang buwan na ba nung huli akong nakapunta dun? Mga 6 na buwan pa lang yun, Angelo. Oo nga, 6 months na rin pala. Siguro marami ng bunga yung mga bayabas dun at hinog na. Hoy, hindi ka na bata para sa mga ganyan. Mahiya ka naman. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Para kayong mga aso't pusa. Basta bukas pagkatapos ng fiesta at nakapaglinis na, doon na kayo dumiretso, ha? Tumango na lamang ang dalawa. Pagkatapos ng selebrasyon ay umuwi na rin si Angelo. Kinabukasan, matapos maglinis sa isinagawang fiesta, ay sakto ang dating ni Angelo na agad din namang sinalubong ni Elena. Ano, tara na? Ano yung dala mo? Ito, pagkain. Baka kasi magtagal tayo dun. Mabuti na yung handa. Hay, sige na nga, tara na. Sumunod naman si Angelo sa kanyang kaibigan. Mga 15 minuto lang ang kanilang nilakad at narating na nila ang sinasabing lupa. Karugtong lang kasi yon ng kanilang baryo. Ang pagkakaiba lang, ang kanilang baryo ay pag-aari ng gobyerno ayon sa pagkakaalam nila. At ang lupa naman na inaapakan nila ngayon ay pagmamay-ari ng mga magulang ni Elena na mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang ganda talaga rito, no? Hindi nakakasawang pagmasdan ng mga tanawin. Ay, teka, maupo muna tayo. Halika, eto. Salamat. Alam mo, maganda ang lugar na to. Bakit hindi kayo rito manirahan ng tiyo mo? Tutal, sa inyo naman tong lupa. Pwede niyong gawin ang kahit na anong gusto niyo rito. Nagbabalak nga kami ni Tiyo na sa susunod na taon ay dito na kami maninirahan. Magpapagawa lang kami ng kahit maliit na bahay at pagtatanim na lang ang gagawin naming hanap buhay. Yun naman pala eh. Bakit parang nag-aalangan ka? Oops, huwag tatanggi. Sa tono pa lang ng pananalita mo kasi parang nagdadalawang isip ka na. Ano, bakit ba? Kasi kapag lumipat kami rito, medyo mapapalayo kami sa mga tao ron sa baryo. Siyempre, pwede naman silang pumunta rito pero kasi iba pa rin yung kapitbahay mo lamang sila. Napalapit na rin kasi yung loob nila sa amin eh. Ang babaw naman ang dahilan mo. Pero alam mo, kung nag-aalangan ka, pwede nyo namang ibenta tong lupa. Ano? Oo, kasi di ba? Kung ayaw mo palang mawalay sa mga kapitbahay nyo at ayaw nyong lumipat rito, ano pang silbi nitong lupa? Ang ganda pa naman, tapos hindi lang mapapakinabangan? Sayang naman. Kaya ibenta nyo na lang. Sigurado naman akong marami magkaka-interes na bumili nito. Ano ka ba naman, Angelo? Wala akong balak na ibenta tong lupa. Kahit ilang milyon pang ipresyo nila, hindi namin to ipagbibili. Kung ganun, ano palang balak nyong gawin dito? Hindi ko pa alam. Ay, Elena, hahayaan mo na lang bang mabulok tong lugar na to rito? Kung hindi ikaw ang makikinabang, hayaan mo ngang iba ang gumawa. Kung wala ka rin naman balak gawin dito sa lupa,
ibenta nyo na lang. May kakilala ako na pwedeng bumili nito. Hindi yung kuripot kaya hindi ka nalugi kung sakali man. Ano, tawagan ko na ba? Magdesisyon ka na agad. Walang nakuhang tugon ng binata mula sa kanyang kaibigan. Wala kasi talaga silang planong ibenta ang naturang lupa. Makaraan ang ilang sandali ay nag-ikot-ikot muna sila at pagkatapos ay umuwi na rin. Matapos maghapunan ng magtiyo ay dumiretso na si Elena sa kanyang kwarto. Pagkaupo niya saglit ay bigla na lang siyang napatayo at tumungo sa maliit niyang cabinet. Sa pinakailalim noon ay naroon ang isang envelope na naglalaman ng titulo ng kanilang lupa. Pinagmasdan niya yon at nag-isip kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Maya-maya pa, nang magpasya siyang ibalik yon, ay naagaw ang pansin niya ng isang kahon katabi ng pinaglalagyan ng mga papeles. Humugot siya ng hininga bago yun inilabas. Sa kahon na yun, nakalagay ang mga luma at mahalagang kagamitan ng kanyang ina. Kasama na roon ang gamit sa pambabarang. Bakit mo inilabas yan? Napalingon siya sa kanyang tiyuhin na nasa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Lumapit ito kalaunan. Tiyo, kasi wala ho. Tinitingnan ko lang po kung hindi pa inaamag yung mga papeles. Baka kasi... Hindi yon. Yang kahong hawak mo ang tinutukoy ko. Bakit mo inilabas yan? Baka mamaya may biglang pumunta rito at makita yan. Yari tayo. Ito po ba? Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadyang ilabas. Bakit hindi mo na lang kasi itapon ang mga yan? Po? Alam mo, hindi ka tuluyang makakalimot hanggat mayroong ka pang isang bagay na pagmamay-ari ng mga taong wala na. Lalo na yung gamit sa pambabarang ng inay mo. Matagal na rin naman siyang tumigil sa ganitong gawain bago pa siya namatay. Huwag mong sabihing may balak kang sundan ang yapak niya. Tiyo naman, wala po. Wala po akong balak na maging katulad niya na mambabarang. At alam ko rin pong hindi niya rin yun gusto sa akin. Sayang naman po kasi kung itatapon ko na lang tong mga gamit niya. Kapag ginawa ko yon, parang binura ko na siya sa buhay ko. Kaya hindi ko po itatapon ang mga to, Tiyo. Ay, oo siya, sige na. Pero bakit mo pala tinitingnan ang mga papeles? Hindi ako naniniwala sa dahilan mo kanina. Ano bang binabalak mo? Kasi po, sabi po ni Angelo kanina, kung wala rin naman daw po tayong balak na gawin sa lupa, ibenta na lang daw po natin, kesa naman walang makinabang doon. Ano? Sinabi niya talaga yon? Opo, ang totoo, bigla kong naalala na hindi lang pala yun ang unang beses na sinabi niya yun sa akin. Naaalala niyo pa po ba nung unang beses natin siyang dinala doon? Sinabi niya rin nun sa akin na maganda ang lugar na yon, kaya ba't di na lang natin ibenta? Nagtataka lang po ako na bakit parang gusto niyang ibenta natin yung lupa. Ay, ewan. Minsan po talaga, hindi ko maintindihan yung lalaking yun. Natahimik si Christopher at hindi agad nakatugon. Tila may kung anong pumasok sa kanyang isipan na kailangan niya pang iproseso. Bakit po, Tiyo? May problema po ba? Wala. Ay, sige na, magpahinga ka na. Itago mo na rin yung mga yan, ha? Matulog ka na rin pagkatapos. Agad yung lumabas na ikinataka ng dalaga, pero nagkibit balikat na lamang si Elena. Matapos ibalik at ayusin ang mga kinuha niya ay humiga na rin siya para magpahinga. Kinabukasan, bumungad agad kay Elena ang kanilang mga kapitbahay na nagtutumpukan sa isang tabi. Tila mayroong mahalagang pinag-uusapan ang mga yon. Anong meron? Lumapit siya sa mga ito at nagtanong. Ang aga-aga naman po, nagchichismisan ka agad kayo? Ano po ba pinag-uusapan nyo? Mukhang seryoso po yan Ay nako, hindi mo pa ba alam, Elena? Ho? Ang alin po? Pinapaalis na tayo na may-ari ng lupang ito. May iniwang kasulatan kay Kapitana kaninang umaga na nagsasaad na pinapaalis na tayo dito.
pinakalat na yon sa buong baryo at ayon, hindi na nga magkaintindihan kung ano na ang gagawin ng mga tao. Pinapaalis ho tayo? Bakit daw ho? Hindi nga namin alam. Biglaan lang kasi ito. Binigyan lang tayo ng 2 linggo para humanap ng bagong matitirhan at makalis na. 2 linggo? Grabe naman po yun. Nasaan po ba si Kapitana? Naroon sa kanyang opisina. Kausapin mo. Subukan mong kumbinsihin na makiusap siya sa kung sino man ang nagpapaalis sa atin dito. Hindi na sumagot pa si Elena. Bagkus ay tumakbo na lamang siya patungo sa nasabing opisina ng kapitana. Hindi na siya nag-abalang kumatok pa. Agad-agad na siyang pumasok at nadatnan niya rin doon ang kanyang tiyuhin na tila nakikiusap din. Elena, bakit nandito ka? Nabalitaan ko na pong pinaalis na raw tayo dito. Totoo po ba yon? Bakit? Kapitana, ano po ba talaga nangyayari? Sinabi sa akin ni Mayor na bibigyan na lang nila tayo ng 2 linggo para manatili rito. At kapag nandito pa rin tayo, wala na raw silang magagawa kundi ang persahan tayong paalisin. Binabawi na raw kasi na may-ari ang lupa nila dahil siguro may balak silang gawin dito. Pero di ba, gobyerno naman na may-ari ng lupang ito? At sa simula pa lang ay pinahihintulutan na nila tayong manirahan dito. Kaya paanong... Ay, nako. Hindi ko nga rin alam. At wala na rin naman tayo magagawa kundi ang lisanin na ang lugar na ito. Hindi po kami aalis at lalo na mga tao rito. Pakisabi po kay Mayor na papuntahin niya rito yung sinasabi niya may-ari para makausap namin siya. Kahit umabot pa ng 2 linggo yan, hindi kami aalis hanggat hindi siya nagpapakita rito. Hindi na naghintay pa si Elena na makakuha ng tugon mula sa kapitana dahil agad na siyang lumabas ng opisina nito. Sinundan naman siya agad ng kanyang tiyuhin. Bakit gusto mong makita may-ari nito? Anong binabalak mo? At saka kung tutuusin, wala naman tayong dapat na ipag-alala kung paalisin tayo rito. Mayroon naman tayong sariling lupa. Pwede namang doon na lang tayo. Yun na nga po, tiyo eh. May mapupuntahan tayo pero yung mga kapitbahay natin, yung mga taong malapit sa atin, at lahat ng mga nakatira sa baryong ito, tiyak na wala silang mapupuntahan at kung meron man, yung ilan lang sa kanila at yung karamihan, sana sila pupunta, sana sila titira. Magpapalaboy-laboy na lang po ba sila, tiyo? Ay, naiintindihan ko naman na nagmamalasakit ka sa kanila. Ganon din naman ako, iniisip ko rin sila. Pero hindi na natin problema yon. Hindi mo na problema kung may mapupuntahan man sila o wala. Kahit na po, basta gusto ko pa rin makausap kung sino man ang taong yon. Dumiretso na ng lakad si Elena at hindi na hinintay pa ang kanyang tiyuhin. Kinabukasan, naging sentro ng atensyon ng mga taga-baryo ang isang magarang sasakyan na paparating. At bumaba mula roon ang isang maganda ngunit medyo may edad ng babae. Nakasuot yon ng mamahaling kasuotan. Teka, hindi ba yan ang ina ni Angelo? Bakit siya nandito? Baka naman gusto niya tayong tulungan. Tulungan? Baka naman sirain. Hindi niyo pa ba nahahalata kung sino siya? Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Nanghuhusga ka na naman. Ewan. Bahala kayo riyan. Marami pang mga bulong-bulungan, narinig ng mayamang babae. Lumingon-lingon ito sa mga taong naroroon na tila may hinahanap. Ilang sandali pa ay dumating si Elena at nagulat din ito sa kanyang nakita. Bakit nga ba naroon ang nanay ni Angelo na si Mirasol? Napabuntong hininga ang dalaga at masama ang kutob niya sa kanyang iniisip. Oh, Elena, nariyan ka na pala. Ma'am Mirasol? Ako nga. Hindi mo man lamang ba ako papapasukin sa bahay ninyo? Ngumiti na lamang ang dalaga saka inanyayahan ang ina ng kanyang kaibigan sa kanilang bahay at doon na sila nag-usap.
Ano po bang sadya nyo dito, ma'am? Nabalitaan ko kasi na gusto mo raw akong makausap. Ho? Hindi mo pa nga siguro alam. Ako na may-ari ng lupang ito. Ang totoo niyan, balak ko rin sanang kausapin ka talaga. Kaya nang makatanggap ako ng tawag mula kay Kapitana na nais mo raw akong makausap, ay hindi na ako nag-alangan pang puntahan ka rito para makapag-usap na nga tayo ng maayos. Ano po ba yon? Pero bago po yon, gusto ko po munang malaman na kung kayo na po may-ari ng lupa, bakit niyo po kami pinapaalis dito? Ano po bang dahilan? At masyado naman po yatang biglaan. Ganun talaga ang buhay, Iha. May mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari. Pero tungkol sa tanong mo na bakit, alam mo kasi, nagpaplano ako magpatayo ng resort at itong lugar na ito ang napili ko. Maganda kasi rito at alam mo na, itsura pa lang ng lugar mukhang dadayuhin na agad ng mga turista, lalo na kapag pinaganda ito. May hahalin tulad mo sa isang babaeng pulubi, madungis at maruming tingnan. Ngunit kapag inayusan at binihisan, magiging maganda at kaakit-akit. Ganon rin dito, kaya sana'y maintindihan mo ako. Pero marami naman pong ibang lugar para dyan, yung walang mga nakatira at walang naabalang tao, na pwede niyong patayuan ng resort. Bakit po dito pa? Nasabi ko na ang dahilan, Iha. Hindi ko na kailangang ulitin pa. Alam po ba ni Angelo to? Huwag mo nang idamay rito ang inosente kong anak. Hindi na po ba magbabagong isip niyo? Bakit kailangan gawin niyo to sa amin? Si Angelo, napalapit na siya sa mga tao rito, kaya paniguradong hindi niya magugustuhan kung paalisin niyo kami. Ay, wala kang alam, Iha. Ay, teka, gusto mo na bang malaman kung ano talaga ang sadya ko sa iyo rito? Ano po ba yon? Ang totoo niyan, malaking resort ang gusto kong ipagawa, at ang baryong ito ay hindi sapat para sa plano ko. Kaya naman naisipan kong bilhin rin ang katabing lupa nito na pagmamay-ari ng mga magulang mo. Hindi ba ang saya? Nang marinig yon, ay biglang nag-iba ang timpla ni Elena. Tila bigla siyang nanghina. Ano ho? Pati ang lupa namin bibilhin nyo? Seryoso po ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro, Elena? Hindi po. Hindi po ako papayag. Magkanong halaga ba ang gusto mo? Name your price. Hindi ko po binibenta ang lupa namin, kaya makakaalis na po kayo. Business is business, Iha. At gagawin ko ang lahat para makuha ang gusto ko, alang-alang sa negosyo ko. Hindi mo nga pala alam yon. Dahil isa ka lamang hampas lupa. Umalis na po kayo, bago pa mawala ang respeto ko sa inyo bilang tao at bilang ina ng kaibigan ko. Pag-isipan mong mabuti. Kung hindi kita madadaan sa pakiusapan, alam mo na ang kasunod nun. Mayroon ka lamang 5 araw para magdesisyon at sinisiguro kong kasabay ng pagbigay mo ng papeles ng lupa ay ang malaking halaga ng pera na matatanggap ninyo. Sige na, inaasahan kong hindi mo ako bibiguin. Kaibigan ka ng mahal kong anak. Pagkaalis ni Mirasol, napasalampak na lamang sa upuan ang dalaga at napasabunot pa sa kanyang sarili. Mukhang mas malala yata ang problema niya kumpara sa kanyang mga kapitbahay. Nagdaan ang mga araw, nanindigan si Elena na kahit na anong mangyari ay hinding-hindi niya ipagbibili ang kanilang lupa. 5 araw na rin ang nakalilipas at sa mga araw na yon ay patuloy siyang kinukumbinsi ni Mirasol sa pamamagitan ng mga tauhan nito. Minsan ay pinadadalhan pa sila ng masasarap na pagkain at kung ano-ano pa na maaari nilang magamit. Tinatanggap nila yon, ngunit ibinibigay lamang nila sa kanilang mga kapitbahay. Ang ilan din sa mga taga-baryo ay lumisan na, ngunit gaya ng inaasahan, mas marami talaga ang walang mapupuntahan kung sakaling aalis sila doon. Ang balak sana ng magtiyo ay iimbitahan nila ang lahat sa kanilang lupa para makapagsimulang muli.
Kaya lamang maging ang kanilang ari-arian ay pinag-iinteresan na rin ng mayamang babae. Pagkatapos ng 5 araw ay muling nagkausap sina Mirasol at Elena, ngunit hindi talaga pumayag ang dalaga. Naging dahilan yon ng pagkagalit ng matanda, kaya padabog itong bumalik sa sasakyan at nagsimulang mag-isip kung ano ang maaari niyang gawin. Isang umaga, nabulabog ang tahimik na pag-aalmusal ng magtiyo na magsisigaw ang isang lalaki mula sa labas. Agad-agad itong nilapitan ni Christopher. Oh, bakit? Anong problema? May nasusunog. Doon banda sa lupa ninyo. Kumakalat na ang apoy. Bilisan nyo! Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Elena at agad na itong tumakbo. Sumunod na rin ang kanyang tiyuhin at ang lalaki. Napatakip na lang ng bibig ang dalaga sa kanyang naabutan. Nagtulong-tulong na rin ang mga taga-baryo para patayin ang apoy. Higit kalahating oras bago nila yung tuluyang naapula. Malawak ang napinsala ng sunog sa kanilang bukid. Ano raw ang pinagmulan ng sunog? Hindi namin alam, Christopher. Mabuti nga at nakita ng mga bata na naglalaro malapit dito na may nasusunog raw. Kaya sinabi agad sa amin at ipinaalam rin namin sa inyo. Nakakapanghinayang. Ang ganda pa naman ng lugar na ito tapos masusunog lang. Alam nyo, sa tingin ko talaga hindi ito aksidente o nagkataon lang. Mayroong nanadya na sunugin ito. Pero ang tanong, sino naman kaya yun? Sino pa ba? Di yung sakim na gustong bilhin ang lupa na ito at gusto tayong parisin dito sa baryo. Kung siya nga, hindi ako makapaniwalang magagawa ito ni Ma'am Mirasol. Alam niyo naman ang mayayaman, mga ganid ang mga yan pagdating sa mga negosyo. Pera na lang kasi ang nagpapaikot sa kanila kaya kahit makagawa na sila ng masama, wala silang pakialam. Ay, dapat sa mga yan tinuturuan ng leksyon eh. Akala siguro nila porke mayaman sila, pwede na nila tayong apak-apakan. Pero ano nga ba magagawa natin? Wala naman, di ba? Mayaman sila, mahirap lang tayo. Bagsak ang balikat ni Elena na naglakad pabalik sa kanilang bahay. Hindi niya lubos maisip na mangyayari yun at nahuhulaan niya na rin kung sino ang may kagagawan noon. Ilang sandali pa, napahinto ang dalaga nang harangin siya ng isang ginang at ng anak nitong batang lalaki. Elena, wala na ba talagang ibang paraan para hindi tayo mapaalis rito? Hindi ba talaga mapapakiusapan si Ma'am Mirasol? 1 linggo na lang kasi ang natitira na ibinigay niyang palugit sa atin. Saan na tayo pupulutin pagkatapos nito? Ay, wala kaming ibang mapupuntahan. Paano na kami? Napaiyak na lang din ang dalaga kasabay ng pagluha ng ginang. Labis siyang naaawa sa kalagayan nito. Batid niya na may sakit ang babae, kaya hindi niya mapigilang mag-alala. Pasensya na po kayo. Kahit din po ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nalilito na rin po ako. Ate, kapag po ba umalis kami dito, hindi ko na makikita ang mga kararo ko. At saka ang inay, hindi po siya pwedeng mapagod. Hindi rin pwedeng maulanan dahil nagkakasakit po siya kaagad at umuubo po siya ng dugo. Ano na lang po ang mangyayari sa amin kapag umalis kami dito? Magiging pulubi na po ba kami, ate? Lalong bumuhos ang masaganang luha ni Elena sa mga tinuran ng inosenteng bata. Isang bata na nag-aalala para sa kanyang ina. Batid niyang hindi naman niya responsibilidad ang mga yon, pero bakit nga ba pakiramdam niya sa kanya nakaatang ang lahat? Bakit nga ba pakiramdam niya na maging ang problema ng mga taga-baryo, lalo na ng mga napalapit sa kanya, ay pasanin niya pa rin? Pasensya na po talaga kayo. Hayaan niyo po, gagawa po ako ng paraan. Hindi ko lang maipapangako pero gagawin kong lahat na makakaya ko para manatili tayo rito.
Alam mo, Elena, napakabuti mong bata. Tunay ngang napalaki ka ng maayos ng mga magulang mo at nariyan din ang tiyuhin mo para gabayan ka. Pero sa nakikita ko, mukhang malaki rin ang problema mo at hindi ka na makapagdesisyon kung ano ang iyong gagawin. Ang may papayo ko lamang bilang nakatatanda. Minsan, hindi naman masama na unahin mo ang iyong sarili kaysa sa iba, lalo na kung makabubuti yun para sa'yo. Huwag mo nang intindihin ang iba. Sino nga ba naman kami para problemahin mo pa? May kanya-kanya tayong buhay at yung buhay mo ang unahin mo bago ang iba. Pasensya na kung pakiramdam mo pasanin mo kaming lahat. Basta, magdesisyon ka na lang sa kung ano talaga ang gusto mo at sa tingin mo'y makakapagpasaya sa'yo sa huli. Sige na, uuwi na kami. Maraming salamat, Elena. Sige po, salamat po sa payo ninyo. Kaya lamang, hindi ko po alam kung paano gagaan ang loob ko. Nagdaan pa ang mga araw. Ang buong akala ni Elena ay hindi na muling mauulit ang nangyaring sunog sa kanilang lupa. Nasundan pa yon ng 2 beses. Nagpapadala rin si Mirasol ng mga tauhan sa baryo at kinakausap ang mga tao roon na umalis na. At sa tuwing nagmamatigas ang mga tao ay nananakit ang mga yon. Sinisira ang mga bahay, binubutas at maging ang mga pananim sa bawat bakuran ay pinagsisisira din nila. Hindi makalaban ang mga kalalakihan dahil armado ang pumupunta at may dalang baril ang mga yon bilang panakot sa mga taga-baryo. Paulit-ulit nilang isinisigaw na kapag hindi pa sila tuluyang umalis ay mapipilitan na ang mga kalalakihan na gumamit ng dahas. Ngunit ano pa nga ba ang kanilang ginagawa? Hindi pa ba maituturing na karahasan ang pagsira sa kabuhayan at bahay ng mga taga-baryo? Kaya naman dahil doon, bagamat ang iilan ay walang mapupuntahan, napilitan na lang silang umalis dahil sa takot na baka sa susunod ay saktan na sila ng mga yon. Samantala, sa bahay ng magtiyuhin, Grabe na po ang ginagawa nila, tiyo. Hindi na po ito makatao. Pati yung mga inosente sasaktan na raw nila. Hindi ko akalain na ganyan pala kasama si Ma'am Mirasol. Ano nang gagawin natin? ang totoo niyan, kinausap niya ako nung isang araw. Ano po? Ano mga sinabi niya sa inyo? Wala namang bago. Dahil hindi kanya makumbinsi, ako na ang kinausap niya. Marami siyang ipinangako na gagawin kung sakaling ipagbibili natin sa kanya ang lupa. Ano naman po ang sabi niyo? Pumayag po ba kayo, tiyo? Ay, nag-alok siya ng 500,000 para sa lupa at magkakaroon tayo ng libreng bahay sa loob ng 1 taon. Bibigyan niya rin tayo ng maayos na trabaho kaya hindi na natin kailangang problemahin ang mga gastusin. Tiyo, huwag niyong sabihin... Hindi. Mali ka nang iniisip. Hindi naman ako pwedeng magdesisyon ng ako lang. Pero, Elena, bakit hindi na lang natin ibigay sa kanya ang gusto niya para wala ng gulo? Tiyo naman, nangako po ako sa mga magulang ko na kahit na anong mangyari, hindi ko ipagbibili ang lupa. At alam niyo rin po na kung nabubuhay lamang sila, yun din ang magiging desisyon nila. Tapos ano, patuloy tayong magmamatigas? Pero wala naman po sila magagawa hanggat nasa atin ang titulo ng lupa. Kahit na anong gawin nila, hindi nila makukuha yon. Hindi nga mapupunta sa kanila, pero nakita mo naman kung anong ginagawa nila. Sinusunog nila. Paano pa natin mapapakinabangan yun? Elena, mayaman sila at maraming pera. Ang sabi niya pa, kung gugustuhin niya talaga maaari niya maangkin sa atin ang lupa kahit wala sa kanya ang titulo dahil marami silang koneksyon. At kapag nagmatigas pa tayo, yun na ang gagawin niya. Ano, haayaan mo na lang ba na mapunta sa kanila ang lupa na wala tayong nakukuha? Hindi na nakasagot pa ang dalaga. Umiyak na lamang siya imbis na magsalita. Wala na ba talaga silang magagawa
para maipaglaban ang kanilang ari-arian. Pakiramdam niya ay wala na rin siyang kakampi dahil maging ang tiyo Christopher niya ay mukhang bumibigay na rin. Ano na ang dapat niyang gawin at sino ang maaaring makatulong sa kanila? Si Angelo. Bigla na lang yun na isambit ni Elena sa gitna ng kanyang pag-iisip. Oo nga pala, nasaan na ba ang batang yon? Huli ko siya nakita nung bago mag-anunsyo na paaalisin na tayo rito. Bakit nga ba hindi siya bumibisita? Tama, si Angelo. Baka makatulong siya sa atin. Tiyo, kailangan ko po siya makausap. At ano naman tulong ang maibibigay niya sa'yo? Ayoko man tong sabihin pero mukhang maging siya tinalikuran na rin tayo. Basta kailangan ko siyang puntahan. Kakausapin ko siya. Baka sakaling makumbinsi niya si Ma'am Mirasol. Sandali Elena. Bumalik ka rito. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ng taong yon. Wala kang mapapala sa kanya. Ay, bata ka, oo. Pagkarating ni Elena sa bahay ni na Angelo ay hindi rin siya nakapasok dahil sa mga gwardyang nagbabantay. Ang kulit mo naman. Sinabi na nga hindi ka pwedeng pumasok eh. Umalis ka na lang, miss. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka namin papapasukin. Sige na, umuwi ka na. Gusto ko lang po makausap si Angelo. Sige na po. Saglit lang naman eh. Saka magkaibigan naman po kami. Kuya naman, sige na. Bawal nga kasi. Oh, ayan na pala si Sir Angelo eh. Bumaba sa sasakyan ang binata at akmang lalampasan lang sana niya ang dalagang kanina pa naghihintay. Ano ba yon? Bakit ka ba nandito? Gusto sana kita makausap. Pwede ba? Napabuntong hininga na lamang ang binata. Bahagya silang lumayo sa dalawang gwardya upang hindi marinig ng mga tao ang kanilang pag-uusapan. Bakit hindi ka na bumibisita sa amin? Mahigit 2 linggo na yon ah. Yan lang ba sasabihin mo? Alis na ako. Alam mo bang pinapaalis na kami sa baryong yon? Kayo na palang bago may-ari ng lupang yon. At maging ang lupa na pinamana sa akin ng mga magulang ko, balak rin bilhin ni Ma'am Mirasol. Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Pinapahirapan niya kami. Pinapasunog niya rin ang lahat ng pananim doon sa lupa namin. At nagbabayad siya ng mga tao para abusuhin at takutin kami hanggang sa kami na mismong umalis. Ano naman ngayon? Anong-ano naman ngayon? Gumagamit na siya ng dahas para lang masunod ang gusto niya. Nakakasakit na siya ng ibang tao. Naiintindihan mo ba yon, Angelo? Naiintindihan ko. Kaya nga wala akong balak makialam sa inyo. At saka, matagal na panahon na rin naman kayo nakinabang sa lupa namin. Kaya siguro naman panahon na para kami naman ang makinabang doon. At yung tungkol sa lupa nyo, matagal ko nang binabanggit sa iyo na ibenta mo na lang yun. Kung sana nakinig ka lang sa akin noon, hindi mo na sana kailangan mahirapan ngayon. Pero matigas ka kaya magdusa ka. Angelo, ano bang sinasabi mo? Bakit parang ang tigas-tigas mo na ngayon? Wala na lang ba sa iyong lahat? Sa loob ng 3 taon, marami ka ring alaala na nabuo sa baryong yon. Yung mga taong napalapit sa iyo, itinuring ka na rin nilang pamilya. Baliwala lang yun sa iyo. At yung mga pinagsamahan natin, yung pagkakaibigan natin. Paano na yon, ha? Angelo naman, tulungan mo naman kami, oh. Tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin eh. Subukan mo namang kausapin ang mama mo. Baka sakaling makinig siya sa'yo at makumbinsi mo siya na itigil na ang mga ginagawa niya. Sige na, nakikiusap ako, Angelo. Muli na namang umiyak si Elena. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harapan ng kanyang kaibigan upang siya ay pagbigyan. Habang si Angelo naman ay hindi makatingin ng diretsyo sa dalaga. Tumigil ka na. Wala akong balak na tulungan ka. At kung inaalala mong pagkakaibigan natin, ayoko sana tong sabihin pero dapat mo na ring malaman. Lahat ng mga ginawa ko noon, lahat yon scripted, planado. Nakiusap sa akin si Mama na maging malapit sa inyo at kaibiganin ka para malaman ang mga kahinaan nyo. Para kapag sinimulan niya ng plano niya, magagamit niya yung laban sa inyo para mapaalis kayo. Ano, sapat na ba mga narinig mong yon para tumigil ka na? Kaya kung ako sa iyo, Elena, sumuko ka na lang. Huwag mo nang kalabanin ng mama ko dahil hindi mo siya kaya. Lahat ng gusto niya nakukuha niya, kahit sa maling paraan.
Dalawang magkabilang sampal ang natamo ng binata mula kay Elena, na ngayon ay patuloy pa rin sa pagbuhos ang mga luha. Ang sama mo! Para yan sa panloloko mo sa akin at sa mga taga-baryo. Wala kayong pinagkaiba ng nanay mo. Para kang aso na sunod-sunuran lang sa kanya. Itong tandaan mo, Angelo. Pagbabayaran niyo tong ginawa niyo, lalo na yung ganit mong ina. Hindi ako papayag na dito na magtatapos ang lahat. At higit sa lahat, hindi ako papayag na makuha niyo sa akin ang lupa. Ipaglalaban ko yon kahit ano mangyari, kahit magsama kayo ng nanay mo. Pinagsisisihan kong nakilala kita, Angelo! Bago umalis ang dalaga, nag-iwan ito ng masamang tingin sa lalaki. Natulala na lamang ang binata na mabigat ang bawat paghinga dahil sa emosyon na kanina niya pa pinipigilan. Panay ang iyak ni Elena habang patakbong naglalakad pabalik sa kanila. Hindi niya matanggap ang mga sinabi ng itinuring niyang kaibigan. Pakiramdam niya ay napakahina ng kanyang utak para magpauto doon. Sa 3 taon nilang nagkasama at pagiging magkaibigan ay hindi niya akalain na lahat ng ipinapakita nito ay pagpapanggap lamang. Maya-maya pa, napatigil siya nang maagaw ang pansin ng isang sasakyan na nakaparada sa isang tabi, at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita mula sa nakabukas na bintana ang 2 taong naghahalikan. Ang babae ay walang iba kundi si Mirasol, at ang lalaking kasama nito ay pamilyar sa kanya. Ang lalaking yon ay walang iba kundi ang driver nito na kasama nung unang beses na pumunta yon para siya ay kausapin. Hindi siya maaaring magkamali. Bagamat nagulat ay napatawa na lamang ang babae. Kumuha rin siya ng bato at walang pag-aalinlangang ipinukul yon sa sasakyan at muntikan pang tamaan ang dalawa. Naging dahilan din yon para makuha niya ang atensyon ng mga ito, pero dumiretso na lamang siya sa paglalakad na parang walang nangyari. At gaya nga ng kanyang inaasahan, tinawag siya ni Mirasol kaya napahinto ang dalaga. Anong nakita mo, ha? Meron ba? Parang wala naman. Ang nakita ko lang ay kung gaano kawalang kwentang babae ang nanay ni Angelo. Imbis na mainis, ay natawa na lang si Elena nang sampalin siya ni Mirasol. Wala na siyang pakialam kung nagmukha man siyang walang respeto sa taong nakatatanda sa kanya. Masyado nang maraming nagawa ang babaeng yun sa kanyang buhay, kaya ang lahat ng respetong natitira para dito ay tuluyan nang nawala. Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan. Sino ka ba sa akala mo, ha? Grabe ka. Ang tanda-tanda mo na lumalandi ka pa rin? Alam ba to ni Angelo o ng asawa mo? Malamang hindi. Hindi ka naman tanga para magpahuli. Hindi ka lang palaganit sa lupa. Malandi ka rin. Nakakadiri kayo. Bakas sa mukha ni Mirasol ang pagpipigil ng galit. Kulang na lang ay mamula ang kanyang pisngi dahil sa kanyang nararamdaman. Hoy, ikaw, ano bang gusto mo, ha? Ay, teka, huwag mong sabihin gagamitin mo ang mga nakita mo ngayon para lang hindi na ako magpumilit na bilhin ang lupa nyo at palayasin kayo. Ha, sa tingin mo, may maniniwala sa'yo? Wala. Kaya nga wala na akong balak magsalita. Pagod na ako. Gusto mo yung lupa, di ba? Eh di sa'yo na. Bukas na bukas rin dadalhin ko na sa'yo mga titulo nun. Tama si Angelo. Wala akong laban sa'yo kaya hindi kita lalabanan sa ganung paraan. Ano, masaya ka na? Mabuti naman kung ganon. Natauhan ka na rin. Maganda yan para hindi ka na mahirapan. Napakaganda niyo ho, Ma'am Mirasol. Ay, teka, ano yung nasa buhok niyo? Patingin nga. Aray, ano ba? Sinasadya mo ba yon, ha? Ay, hindi ho. Nilinis ko lang po. May dumi kasi. Sige na ho, magkita na lang tayo bukas para sa mga papeles. At yung mga pinangako nyo kay Tio Christopher, siguruhin yung tutuparin nyo ang mga yon. Hindi na nag-abala pa si Elena na makakuha ng sagot mula sa kanyang kausap dahil agad na siyang umalis.
Nang makalayo na ito, saka naman lumapit ang lalaking kasama ni Mirasol na kanina lang ay may distansya ang layo. Naniniwala ka ba sa kanya na hindi siya magsasalita tungkol sa nakita niya kanina? Mukha naman siyang seryoso. At saka, kahit naman magsalita siya, walang maniniwala sa kanya. Iisipin lang ng mga tao na sinisiraan niya ako dahil sa pagpapaalis ko sa kanila. Kaya huwag mo nang problemahin yon. Halika na, bumalik na tayo sa bahay. Samantala, pangiti-ngiti si Elena habang patuloy sa paglalakad. Kinuha niya mula sa bulsa ang nabunot niyang isang hibla ng buhok ni Mirasol. Paniwalang paniwala ka naman na ibibigay ko sa iyo ang lupa. Kahit kailan, hinding-hindi mangyayari yon. Ngayon, ako naman ang kikilos. Hintayin mo ang ganti ko, Ma'am Mirasol. Nang makauwi sa bahay, ay agad na sumalubong sa kanya si Christopher. Tinanong siya nito kung ano ang nangyari, subalit hindi siya tumagon. Bagkus ay dumiretso siya sa kwarto at mula sa pinaglalagyan ay kinuha niya ang kahon na naglalaman ng mga kagamitan sa pambabarang. Inilabas niya ang mga yon at pinagsama-sama. Sumilip si Christopher sa kwarto at halatang naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. Anong gagawin mo riyan? Bakit mo inilalabas ang mga yan? Elena, ano ba? Tinatanong kita, sagutin mo ako. Gaganti po ako sa Mirasol na yon. Sobra-sobra nang ginawa niya kaya dapat siya magbayad. At ano? Gagamitin mo mga yan? Nahihibang ka na ba? Hindi mo nga alam kung paano ang tamang paggamit niyan at kung anong proseso ang mga gagawin. Ano pong gusto niyong gawin ko? Hayaan na lang siya? Alam niyo ba, Tiyo, kung anong mga sinabi sa akin ni Angelo? At ang nalaman ko tungkol sa pinaggagawa ng babaeng yon? Bakit? Ano nga ba? Sabihin mo sa akin. At kapag sapat na dahilan yan para gumamit ka ng kapangyarihan ng dilim, hahayaan kita. Pero kung hindi, ibibigay mo yan sa akin at susunugin ko para wala nang makinabang sa mga yan. Naiintindihan mo ba, Elena? Si Angelo po. Lahat ng mga ipinakita niya sa atin noon, lahat yun pagpapanggap lang. Inutusin lang daw siya ni Ma'am Mirasol para maging espiya at malaman ang mga kahinaan natin. Niloko niya lang po tayo. Pinaikot at ginawang mga utu-uto. At si Ma'am Mirasol, ang babaeng yon, niloloko niya lang din ang asawa niya dahil may relasyon sila ng driver niya. Ano? May ibang karelasyon si Ma'am Mirasol? Imposible yan. Pero kitang-kita ko po, Tiyo. Naghahalikan pa nga sila eh. Maniwala po kayo sa akin. Kaya itong gagawin ko po, hindi lang ito para sa panloloko at pagpapahirap niya sa atin, kundi pati na rin sa panloloko niya sa asawa niya. Kaya hayaan niyo na po ako, Tiyo, nakikiusap ako. Hindi po ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa kanya. Natagalan bago sumagot ang kanyang tiyuhin at nagdesisyon. O sige, sabihin na nating gaganti ka nga at gagawin mo yan. Pero paano? Gaya ng sabi ko kanina, wala kang alam pagdating sa ganyan. Paano mo gagawin yan, ha? Bahala na po, Tiyo. May libro naman po dito. Susundan ko na lang po yon kung paano ang tamang proseso. Ay, ako tong kinakabahan sa gagawin mo eh. Paano kung mahuli tayo? Paano kung malaman nila na tayo ang may gawa niyan sa kanya? Wala naman po silang magiging ebidensya at wala silang magagawa gaya ng sa kung paano tayo wala magawa sa mga pagpapahirap nila sa atin. Basta may plano po ako, Tiyo, at kailangan ko rin po ang tulong nyo. Sumang-ayon na lamang si Christopher at pinag-usapan nila kung ano ang gagawin. Halos buong gabi ring inaral ni Elena ang mga nakasaad sa maliit na libro. May mga lengguwahe roon na hindi niya maintindihan, ngunit ang iba naman ay kanyang nauunawaan. Hindi na siya nakatulog ng buong gabing yon. Batid niya na hindi yun madali. Nabanggit rin sa kanya noon ng kanyang ina na kung aaralin niya ang karunungang itim ay maaaring abutin siya ng ilang linggo o buwan. Depende sa kung gaano siya kabilis matuto at kapursigido. Ngunit sa kanyang sitwasyon ay hindi siya maaaring matagalan. Ilang araw na lamang ang natitira at patuloy na silang paaalisin. Kinabukasan, sinubukan na niyang gawin ang pag-orasyon.
Hindi pa siya sigurado kung gagana yon dahil buong gabi pa lamang niyang pinag-aaralan. Ngunit sinubukan pa rin ng dalaga. Nagsindi siya ng mga kandilang kulay pula at ipinalibot yon kung saan gumawa ito ng hugis bilog. Inilagay niya rin sa gitna noon ang litrato ni Mirasol na sa tulong ng tiyuhing si Christopher ay nakuha nila yon. At itinabi niya ang isang hibla ng buhok sa litrato na nakuha niya nung sila ay nagkausap. Bumuntong hininga si Elena at pumwesto sa gitna ng hugis bilog na kandila at nagsimula ng mag-orasyon. Maya-maya, kinuha niya ang isang maliit na manika at 3 karayom. Inurasyonan niya yon at hinampas-hampas ng balahibo ng manok kasama ang litrato. Nang matapos ay humugot naman siya ng malalim na paghinga. Para to sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa amin, at sa panluloko mo sa asawa mo. At sa unang pagkakataon, tinusok niya ng unang karayom sa tiyan ang manika na nagsisilbing si Mirasol. Nagkaroon din siya ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na tila gumagana ang orasyon. Inulit niya pa ang pagtusok ng karayom hanggang sa nagsunod-sunod na yon at tila nakakaramdam na siya ng kakaibang kasiyahan. Pagkaraan ng ilang oras, rinig na rinig ni Elena ang usapan ng mga natitira pa sa baryo tungkol sa nasabing babae. Ayon sa mga ito ay bigla na lang daw ng hina at nawalan ng malay ang babae, kaya't agad itong isinugod sa ospital. Napangiti na lamang si Elena at bumalik na ng bahay kung saan naabutan niya ang kanyang tiyo na nag-iimpake na ng mga gamit. Ano pong ginagawa niyo, tiyo? Aalis po kayo? Ayoko nang manatili rito, Elena. Ako lang tong nababahala sa mga ginagawa mo. At saka, parang nasobrahan naman yata ang ginawa mo sa kanya. Nawalan siya ng malay. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung napatay mo na pala siya? Bakit po kayo nag-iisip ng ganyan, tiyo? Hindi ko siya papatayin. Kahit gustong-gusto ko dahil sa ginawa niya sa atin, pinipigilan ko po ang sarili ko. Tama na. Nakaganti ka na, di ba? Sapat na yun. Umalis na tayo dito. Hayaan na lamang natin sila. Gusto ko nang matahimik. Ayoko na ng gulo. Pagod na ako sa lahat ng ito. Mag-impake ka na rin ng mga gamit mo. Bilisan mo na. Hindi po ako aalis dito. Dito lamang po ako. Kung gusto niyo, kayo na lang. Elena! Hindi pa po ako tapos sa kanya. Lalo na ngayon na gumagana ang mga orasyon ko, na kahit halos buong isang gabi ko lang pinag-aralan ng mga yon, nagagawa ko na ng tama. Hindi pa po gumagana ang pakiramdam ko kaya hanggat nandito ang bigat sa dibdib ko, hindi ko siya titigilan. Bahala na po kung ano mangyari, wala na akong pakialam. Elena, ano ba? Sumama ka na lang sa akin. Hindi kita pwedeng pabayaan dito. Pamangkin kita at nangako ako sa mga magulang mo, sa kapatid ko, na babantayan at aalagaan kita. Kaya sige na naman huwag mo na akong pahirapan pa. Pasensya na po kayo, tiyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi po ako makikinig sa inyo. Kahit po umalis tayo, hindi pa rin ako matatahimik dahil nasa loob ko pa rin ang bigat. Kaya hayaan niyo po akong gawin kung ano makakapagpagaan sa kalooban ko. O sige, bahala ka na. Mukhang hindi na rin naman kita mapipilit. Basta kung ano man ang gagawin mo, huwag mo pa rin sanang kalimutan maging mabuting tao, gaya ng palagi kong itinuturo sa iyo. Tuluyan nang umalis si Christopher at nilisan si Elena. Umiyak na lang ang dalaga. Yun ang unang pagkakataon na mawawalay siya sa kanyang tiyuhin, na itinrato siya na parang tunay na anak. Gustuhin man niya itong makasama at pigilan, pero batid niyang kapag ginawa niya yon, ay ang paghihiganti niya ang magiging kapalit. Samantala, katatapos lamang kausapin ni Angelo ang doktor na tumitingin sa kanyang ina na si Mirasol. Ano ang sabi ng doktor, anak? Ano ang sakit ko? Ano raw bang problema at bigla akong nakaramdam ng ganoon?
at hinimatay pa ako. Wala naman daw pong problema, Ma. Normal naman daw po ang lahat sa inyo. Eh kung ganoon, bakit yun nangyari sa akin? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero siguro daw ho dahil sa pagod. Hindi ba marami kayong inaasikaso nitong nakaraan? Baka ho dahil doon. Huwag niyo na pong problemahin yon. Maayos naman daw po kayo, Ma. Mabuti naman kung ganon. Ayokong nagkakasakit. Ay siya nga pala, si Elena. Pumunta na ba siya sa bahay? Bakit naman po siya pupunta doon, Ma? Sinabi niya sa akin na ngayong araw ay ibibigay niya ang titulo ng lupa nila. Po, bakit niya naman gagawin yon? Ipinagbili niya na ba sa inyo ang lupa? Ay, malay ko sa kanya. Siguro natauhan na rin siya na talagang wala siyang laban sa akin kahit ipagpilitan niya pa. Kaya tara na, umuwi na tayo. Baka naghihintay na siya sa labas ng bahay. Nang makauwi ang dalawa, ay wala naman silang Elenang nadatnan gaya ng inaasahan ni Mirasol. Si Angelo na lang muna ang naghintay sa labas sa pagdating ng dalaga, ngunit maggagabi na ay wala pa rin si Elena. Pumasok na lamang siya sa loob upang kumain. Habang nasa hapagkainan ang mag-ina, bakit kaya hindi sumipot ang babaeng yon? Ang lakas ng loob niyang paasahin ako. Bukas na bukas rin ay pupuntahan ko siya. Hayaan niyo na lang siya, Ma. Anong hayaan? Hindi pwede. Kung kailan abot kamay ko na ang pinaplano ko sa kapako susuko, malaki-laki na rin ang nagagastos ko para sa proyektong ito, kaya hindi ako pwedeng basta sumuko. Ay, teka nga pala, huwag mong sabihin, lumalambot ka na sa kanya, ha? Ayusin mo ang buhay mo, Angelo. Ang babaeng yun ay... Magpahinga na po kayo. Aakyat na ako. Naihampas na lamang ni Mirasol ang kanyang palad sa lamesa. Mukhang lumalambot na ang kanyang anak. Sa isip niya ay hindi yun maaari. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang kamuhian nito ang mga taga-baryo, lalong-lalo na si Elena. Pagkaakyat ni Mirasol sa kanyang silid upang makapagpahinga ay nakarinig siya ng boses sa kanyang tainga. Agad siyang napabangon. Ang tinig na yon ay tinatawag ang kanyang pangalan. Paulit-ulit at palakas ng palakas. Ha? Sino yon? Saan nanggagaling yon? Tinakpan na lamang niya ang kanyang tainga upang hindi niya yon marinig. Ngunit nanunuot pa rin ang mga tinig. Patuloy pa rin siyang tinatawag ng kung sino man. Maya-maya, napadaing si Mirasol nang makaramdam na naman ng tila tinutusok ng kung anong matulis na bagay ang kanyang katawan. Pilit siyang bumaba, ngunit nadapa lamang siya at humandusay sa sahig. Ngunit magkaganon pa man ay pinilit niyang tumayo upang kunin ang gamot na pampatulog. Halos ubusin niya na yon para mabilis makatulog at hindi na maramdaman ang sakit ng katawan. Ilang minuto niya pang ininda hanggang sa nakatulog na siya habang nasa sahig. Kinabukasan, nataranta ang mga katulong nang abutan ang kanilang amo na nakahandusay na parang isang bangkay. Tawagin niyo si Sir Angelo! Bilisan niyo! Naku naman po, madam! Pagdating ni Angelo, agaran niyang lumapit sa kanyang ina. Nang akbang bubuhatin na nila, ay bigla naman niyong nagising. Ma, ayos lang ho kayo? Bakit dito kayo natulog sa sahig? Ha? Anong nangyari? Ay, manaman, ano ba naman kayo? Ano ba nangyayari sa inyo? Pinilit namang alalahanin ni Mirasol ang nangyari, ngunit hindi niya maintindihan na tila walang pumapasok sa kanyang isipan. Dahil doon, napagpasyahan nilang mag-almusal na lamang. Habang nag-aalmusal, tahimik at tulala lamang ang babae. Hindi rin niya ginagalaw ang pagkain, kaya naman nagtataka ang kanyang anak. Matapos kumain, ay kinausap niya ang kanyang ina. Ma, ano ba talagang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Ano? Bakit? Ano ba nangyayari sa akin? Manaman,
Hindi itong tamang oras ng pagbibiro. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, anak. Iwan mo na lang muna ako rito. Gusto kong mapag-isa. Ma, wala ba talaga kayong naaalala? Ano ba ang dapat kong maalala? Ay, kahapon sabi nyo, bigla kayong nakaramdam ng sakit at nawala ng malay. Dinala namin kayo sa ospital para malaman kung anong problema pero wala naman daw. Tapos kaninang umaga, naabutan ka namin na natutulog sa sahig. Ang akala namin... Tapos ngayon, kanina pa kayo tulala. Wala rin kayong maalala sa mga nangyari. Ma, ano ba talagang problema? Para hong nawawala na kayo sa sarili ninyo. Hindi ko nga rin alam, anak. Pakiramdam ko, yun nga rin ang nangyayari sa akin. Bakit ako nagkakaganito? Teka, si Elena, pinantahan mo na ba siya? Kailangan natin makuha sa kanya ang mga Angelo! Ma, bakit ho? Ano nangyayari sa inyo? Ma! Parang may kung anong tumutusok sa katawan ko, anak. At ang ulo ko, sumasakit. Angelo, anak! Sandali lang po. Tatawag po ako ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog na naman si Mirasol. Tumawag na naman sila ng doktor, ngunit wala ring pinagkaiba ang sinabi nito noong una. Kung wala hong sakit si Mama, bakit ho siya nagkakaganyan? Yung kanina, mukhang hirap na hirap talaga siya, Dok. Sigurado ba talaga kayong wala siyang sakit? Sigurado naman kami riyan. Kaya maging ako rin ay hindi alam kung ano nangyayari. O baka naman ho ano? Ay, ayoko man tong sabihin pero baka may sakit sa utak ang mama mo. Ano? Sinasabi niyo bang baliw siya? Hindi naman sa ganon. Pero hindi ba ang sabi mo, sumasakit ang ulo niya at pakiramdam niya ay may kung anong tumutusok sa katawan niya. Tulala, hindi makaalala at parang wala sa sarili. Pero wala namang kaming makitang problema sa lahat ng medical tests niya. Wala siyang sakit. Baka naman hallucination niya lang ang lahat ng yon. Baka sa dami niyang iniisip kaya siya nagkakaganon. Ibig niyo po bang sabihin may tsansa na mabaliw si Mama? Parang ganoon na nga. Kadalasan kasi, ganon ang pinagmumula ng pagkasira ng isip ng isang tao, hanggang sa mabaliw na. Ay nako. O siya, sige, mauna na ako. Tawagan mo na lamang ako kung sakali magkakaproblema ulit. Sige po, salamat po sa pagpunta ninyo. Pagkaalis ng doktor, saka naman lumapit si Angelo sa natutulog niyang ina. Nag-aalala na ang binata para rito. Nais niya sanang tawagan ang kanyang ama upang ipaalam ang mga nangyayari, subalit batid niyang marami rin niyang ginagawa. Ayaw niya nang dagdagan pa ang mga isipin noon. Nagpasya si Angelo na tumungo sa baryo, ayon na rin sa kagustuhan ng ina upang makausap ang mga taga roon. Pinagtinginan pa siya ng lahat ng mga tao. Ano ba naman yan, Angelo? Akala pa naman namin ay kakampi ka namin. Pero kagaya ka lang pala ng nanay mo. Sunod-sunuran ka sa kanya. Ngayon ka lang rin namin ulit nakita rito ah. Bakit? Sa pilitan mo rin kaming paaalisin? Sayang lang ang tiwalang binigay namin sa'yo. Pasensya na po kayo. Sumusunod lang po ako sa utos ng mga magulang ko. Bakit? Wala ka bang sariling... Hayaan niyo na po siya. Oh, Elena, nandiyan ka pala. Mas mabuting hayaan na lang natin siya. Para kasi siyang aso na sunod-sunuran sa kanyang amo. Elena, pwede ba tayong mag-usap? Yung tayong dalawa lang. Pumunta sila sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kung anuman ang kanilang pag-uusapan. Nandito ako para sa titulo ng lupa. Ang sabi kasi ni Mama, balak mo na ro yun ibigay sa kanya. Ang kaso, hindi ka naman pumupunta sa bahay. Ang balita ko, nababaliw na raw ang mama mo. Totoo ba yon? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Mabilis kasing kumalat ang balita, kaya hindi na bago yon. Lalo na kung tungkol sa mama mo na isang ganid at sakim sa lupa. Pwede ba wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan? Bakit hindi? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Sabihin mo nga, Elena, may alam ka ba sa nangyayari kay Mama? Ikaw bang may gawa nun? Ano naman ang kinalaman ko doon? Kasalanan ko ba kung ano nangyayari sa kanya? Nandun ba ako para gawin yon?
Huwag mong isisi sa ibang kabaliwan ng mama mo. Kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, dapat lang yun sa kanya dahil masama ang ugali niya at malandi siya. Anong sinasabi mong malandi? Hindi mo alam? Sa lawahan ng mama mo. Ay, bakit ko ba sinabi? Mabuti pa ikaw na lang ang umalam. Tutal wala na akong pakialam sa'yo. Kakarmahin din siya at hihintayin ko na lang na mangyari yon. Ibang-iba ka na, Elena. Parang hindi na ikaw yung naging kaibigan ko. Kaibigan? Kailan ba tayo naging magkaibigan? Wala kasi ako matandaan na naging kaibigan ko ang isang gaya mo. Mabuti pa umalis ka na. Huwag ka mag-alala. Ipapanalangin ko ang mama mo na sana lumala pang kalagayan niya. Napabuntong hininga na lamang ang binata nang iwanan na siya ni Elena. Bumalik na lang siya sa bahay para matingnan ang kanyang ina. 2 araw pa ang lumipas. Nagpatuloy pa rin sa sitwasyong yon si Mirasol. Gabi-gabi na lang ay nakakarinig siya ng mga tinig na tinatawag ang kanyang pangalan. Nakakaramdam ng sobrang lamig sa katawan kahit na balot siya ng kumot. Minsan rin ay hindi na nakakakain sapagkat isinusuka niya lang ang lahat pagkatapos. Sa loob ng 3 araw na ganoon ay mabilis na namayat si Mirasol at nanghihina na rin ito. May mga pagkakataon pa na para na itong isang tunay na baliw. Hindi na rin alam ni Angelo kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa isa sa kanilang mga katulong ang nakapagsabi na baka raw binabarang ang kanyang ina. Ano? Seryoso ka ba dyan? Opo, sir. Kasi ho, di ba kahit ipatingin nyo na siya sa mga doktor ay wala namang sakit na nakikita sa kanya. Isa lang po ang ibig niyang sabihin. Malamang ay yun na nga nangyayari sa kanya. Ginagamitan siya ng itim na salamangka ng kung sino man. Itim na salamangka? Ano ba namang kalokohan yan, ate? Wala ho tayo sa fairy tale. Realidad po to. Alam ko naman yun, sir. Pero kasi ho, hindi ba kayo nagtataka? Wala namang problema sa kanya, kaya bakit siya nagkakaganyan? Alam niyo po, ganyan din ang nangyari sa pamangkin ko noon. Halos magkaparehas lang sila ng mga sintomas na binabarang ang isang tao. Mabuti na nga lang po at albularyo noon ang lula ko, kaya naagapan siya bago lumala ang kanyang kalagayan. Kaya sir, sige na po. Wala naman pong masama kung susubukan nyo lang. May kilala kong albularyo na pwedeng makatulong sa inyo. Kung gusto nyo sasamahan ko po kayo roon. Bagamat hindi naniniwala at nag-aalangan, ay sumugal na lamang si Angelo. Dinala nga nila si Mirasol sa sinasabing albularyo. Bumiyahe pa sila ng ilang oras para lamang marating ang bahay noon. At nang sa wakas ay natagpuan na nila, ay pinapasok naman sila agad ng naturang albularyo. Ginagamitan siya ng itim na kapangyarihan? Oo. Yun po kasi ang sabi nila. Hindi ka naniniwala roon, iho. Tama ba? At nag-aalangan ka rin, kaya baka hindi ko mapagaling ang iyong ina. Po, mabuti pa'y umuwi na lamang kayo. Alam mo kasi, hindi ako tumatanggap ng mga pasyente na hindi naman buo ang loob sa pagpapagamot sa akin. Kailangan ay buo ang tiwala mo na mapapagaling ko ang nanay mo. Kaya mo ba yon, iho? Napayuko na lamang si Angelo. May punto naman kasi ang albularyo. Ngunit gayon paman, huminga siya ng malalim at pilit na isinaksak sa kanyang isip na naniniwala siyang mapapagaling ng albularyong yon ang kanyang ina. Ay, o siya sige. Ilapit mo na siya sa akin at nang masimulan ko na. Agad namang inalalayan ni Angelo ang kanyang ina. Tulala kasi yon. Minsan lamang magsalita, ngunit wala pang nakakaintindi sa kanyang mga sinasabi. Angelo, anak, sino ba yan? Bakit tayo nandito? Ang baho-baho ng lugar na ito. Alisin mo ako rito. Ayoko sa bahay ng mga paslupa. Parang ngayon pa lamang ay alam ko na kung bakit siya pinaparusahan. Pasensya na po kayo. Ako na lang po ang nakikiusap na gamutin niyo siya. Naaawa na po ako kay Mama. Kahit naman po minsan masama ang ugali niya. Pero nanay ko pa rin po siya at ayoko siyang nakikitang ganyan. Kahit naman gaano pa kasama ang isang tao,
Bilang isang albularyo ay tungkulin kong tulungan at gamutin siya. Kaya huwag ka na mag-alala. Pumwesto ka na muna doon at ako na ang bahala sa kanya. Pinanood na lamang ni Angelo ang ginagawa ng albularyo. Kumuha ito ng kung anong klaseng sanga ng puno na may mga kaunti pang dahon. Naglagay rin siya ng langis sa kanyang kamay at ipinahid yon sa noo ni Mirasol. Nang itapat ng albularyo ang kanyang palad sa noo ng babae, ay nagsimula na yung umusal ng dasal na walang ibang nakakarinig kundi siya lamang. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lang naghihiyaw sa sakit si Mirasol na ipinag-alala ng kanyang anak. Ha? Ano pa nangyayari sa kanya? Tinatanggal ko lamang ang anumang salamangka na namumugad sa kanyang katawan. At nararamdaman kong ang nagpapasakit sa kanya ay baguhan pa lamang, kaya't madali natin itong magagawa. Napatango na lamang ang binata. Muling nagpatuloy ang albularyo, ngunit makaraan ang ilang sandali ay bigla na lamang itong tumalsik ng bahagya na muntikan pang mawalan ng balanse. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Angelo na lalapit na sana, ngunit pinigilan lamang siya ng albularyo. Kahit palabaguhan lamang ang gumagawa nito ay malakas na rin siya. Pero huwag ka mag-alala. Marami na ako nakaharap na higit namang mas malakas sa kanya, kaya hindi mo ko kailangang alalahanin. Siya nga pala, iho. Alam mo bang may paraan para maibalik natin sa kanya ang ginagawa niya sa iyong ina? Mararanasan niya rin. Makakaramdam din siya ng matinding sakit. Gusto mo, gawin natin yun sa kanya? Hindi ko po alam. Kayo po ang bahala. Basta gumaling lamang po si Mama. Ay, hindi po. Sige po. Gawin niyo rin sa kanya mga ginagawa niya kay Mama. Tumango na lamang ang albularyo at gaya kanina, itinapat niya ang kanyang palad sa noo ni Mirasol. Nag-usal na naman siya ng kakaibang lengguwahe, ngunit sa pagkakataong yon, naririnig na siya ni Angelo. Muling humiyaw sa sakit si Mirasol nang hampasin siya ng kung anumang klaseng sanga ng puno ng albularyo. Ipinaghampas yon sa palibot ng kanyang katawan habang nagsasambit ng orasyon. Hindi naman napigilan ni Angelo na lumapit sa ina at hawakan ang kanyang mga kamay. Nandito lang po ako, Mama. Hindi ko po kayo iiwan. Tatang, akala ko po ba ibabalik niyo yun sa gumagawa nito kay Mama? Bakit po nasasaktan pa rin siya? Sa pamamagitan ng katawan ng mama mo ay nasasaktan na rin ang gumagawa nito sa kanya. Sandali, nais mo bang malaman kung sino siya? Maaari ko siyang kausapin. Kaya niyo pong gawin yun? Sige po. Inilapat ng albularyo ang dalawang daliri niya sa sintido ng babae at dahan-dahang pumikit. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Isang babae. Bata pa siya. Siguro ay mga kasing edad mo lamang. Mahaba ang kanyang buhok at puno ng pagkamuhi ang kanyang puso. Kinagawa niya raw ito dahil nais niya maghiganti sa mama mo, dala ng pagiging sakim nito. Naguluhan ang isip ni Angelo. Tila pamilyar sa kanya ang sinasabi ng albularyo. Babae? Kaedaran ko? Gumaganti siya? Hindi kaya si Elena? Yun raw ang pangalan niya. Si Elena? Paanong... Bakit? Kilala mo ba siya? Kaibigan siya ng anak ko. Ang babaeng bruha na yun. Siya palang may gawa ng lahat ng ito. Mama, ayos na po kayo? Wala na po ba masakit sa inyo? Medyo maayos na ako, anak. Sa pagkakataong ito, ang mambabarang na si Elena ang siyang naghihirap ngayon. Namimilipit na siya sa sakit dulot ng sarili niyang kagagawan. Magtatagal rin ng ilang araw ang paghihirap niyang yon. Kaya naman... Tama na po! Itigil na natin to! Hayaan na po natin siya! Huwag niyo na po siyang saktan! Hindi pwede, anak! Kailangang magbayad ang babaeng yun sa mga ginawa niya sa akin. Ang lakas ng loob niya. Kung tutuusin, kasalanan din po naman natin kung bakit niya ginawa yun. Hindi naman ho siya masama eh. Biktima lang din po siya. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, Tatang. Binabawi ko na mga sinabi ko kanina. Huwag niyo na siyang pahirapan, pakiusap po. Hindi. Hoy, ikaw, pahirapan mo ang babaeng yon.
Babayaran kita kahit na magkano, basta makita ko siyang Tama na, Ma. Alam ko rin po ang totoo na niloloko niyo si Papa at maging ako na anak niyo. Ano bang sinasabi mo, Angelo? Nang sabihin sa akin ni Elena na salawahan kayo, nagtaka talaga ako, kaya nag-imbestiga ako. At doon ko nalaman na tama siya. Kayo ng driver mo, may relasyon kayo matagal na. Hindi lang si Papa niloko niyo, kundi pati na rin ako. Pero ipinagsawalang bahala ko muna yon dahil mas iniisip ko ang kalagayan niyo. Kaya nagpanggap akong walang alam. Akala ko pagkatapos nito matatauhan na kayo, pero puro paghihiganti pa rin palang nasa isip niyo. Kailan ba kayo titigil? Anak, hindi ganoon yon. Mali ka nang iniisip. Tama na ho, pwede ba? Isa lang ang pakiusap ko, Mama. Itigil niyo na ang pagbili sa lupa ni na Elena at huwag niyo nang paalisin ang mga tao sa baryo. Hayaan natin silang patuloy na mumuhay doon. Dahil kung hindi, makakarating kay Papa ang ginawa ninyo. Alam mo naman siguro kung ano mga pwede niyang gawin kung sakaling malalaman niya ang lahat ng ginagawa niyo. O kaya naman, magsama na lang kayo ng lalaki niyo. Sapat na sa akin na makita na maayos ang kalagayan niyo, Ma. Angelo, sandali lang. Pag-usapan natin to, Angelo. Umalis ang binata at iniwan sa albularyo ang kanyang ina. Dumiretso si Angelo sa baryo at agad na tumungo sa bahay ni na Elena. Halos manlumo siya nang maabutan itong nakaupong nakasandal sa pader ng bahay at halatang nanghihina pa. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harapan ng babae. Elena, ayos ka lang ba? Hindi. Ano? Masaya ka na ba? Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Tama ka. Salawahan nga si Mama. At kung hindi lang rin ako naging sunod-sunuran sa kanya at kinampihan siya, hindi sana ito mangyayari. Sana mapatawad mo ako, Elena. Patawarin mo rin ako, Angelo. Nadala lang ako sa galit, kaya ako nagawa yon. Nagsisisi na ako. Napagtanto ko na hindi pala tama ang gumamit ng ganong paraan. Akala ko magiging masaya ako pagkatapos, pero... Lumapit sa kanya si Angelo at niyakap na lamang nito ang babae. Ayos lang, naiintindihan ko. Hayaan mo, ako na mismo gagawa ng paraan para matapos ng lahat ng ito. Babawi ako sa inyo, lalong-lalo na sa'yo, ha? Sorry. Sorry talaga, Elena. At gaya nga ng ipinangako ni Angelo, ang lahat ng naninirahan sa baryong yon na umalis ay ipinahanap niya at inimbitahang bumalik muli. Sina Mirasol naman at ang lalaki nito ay magkasamang pinalayas sa kanilang bahay. Nalaman ng ama ni Angelo ang mga pinaggagawa nito at ang pag-ipot sa kanyang ulo, kaya naman hindi ito nagdalawang isip na palayasin ang kanyang asawa nang walang kahit na anong dala mula sa kanyang kayamanan. Magkasamang umalis si Mirasol at ang driver at wala nang nakakaalam kung saan sila nagtungo. Bagamat nalulungkot ang binata, wala naman siyang magagawa basta't ang padre de pamilya ang nagdesisyon. Isa pa, naisip niya rin na baka karma lang yon ng kanyang ina sa mga masasamang gawain nito. Samantala, muli nang bumalik si Christopher kaya nagkasama na muli silang magtiyo. Muli namang nanumbalik ang pagkakaibigan nina Angelo at Elena. Nagkapatawaran na rin sila at lahat ng mga kinikilos nila ngayon ay wala ng halong pagpapanggap. Makalipas ang ilang araw, pinagmamasdan ni Christopher kasama ang dalawa na magdiwang ang mga taga-baryo para sa kanilang muling pagbabalik at pagsasama-sama. Ang sarap ng pakiramdam ng ganito, yung wala ka nang alalahanin pa. Sinabi mo pa, mas masaya pa to kaysa sa magkaroon ng girlfriend. Kayo palang dalawa. Ano bang balak nyo sa isa't isa? Po, anong ibig niyong sabihin, Tiyo? Jesus, ang ibig kong sabihin, wala ba kayong balak na, alam nyo na, higitan pa yung pagkakaibigan ninyo?
Natawa na lamang sina Angelo at Elena habang namumula ang kanilang mga pisngi. Lalo na nang akbayan na siya ng binata. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong nakawan ng halik at saka kumaripas ng takbo na agad niya namang hinabol para mabatukan. Yon! Napakaganda na naman po ng kwento natin. May kahalo pang love story. At syempre, meron tayong shout-out. Marami tayong utang. Simulan na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Number 1, shout-out kay Christine Azure. Hello po kay Jude Soriano. Hi kay Ann Pundano. Kay Mel Santarita. Hello kay Jennifer Sacris. Kay Roslyn Labajo. Kay Yena Bianan from Qatar. Hi po kay Lydia Lopez. Kay Cata Leja Soto. Kay Tess Sumanting from Roma, Italia. Kay Mami po from Doha, Qatar. Hello po kay Michelle Esperon, kay Marian de la Fuente, kay Mac Belcher, kay Sally Molina. Hello po sa Galedo family from Rai of Cabiao, Laguna. Hi kay Edgardo Fontanilla, kay Jeneline Mix Vlog. Hello po kay Lady Dam. Shout out kay Noemi Garcia Pabunan, kay Dimples Yumi. Hello po kay Celso Benitez, kay Gemma de Ocampo from Jeddah, KSA. Hi sa mga suki natin na si Almana Ong, Monica Nieves. Hello po kay Edgardo Mendoza, Antoinette Agonia, Mendoza family at sa mga katrabaho ni Melanie Berrudes sa KSA. Hi po kay Hannah Maylin Sesgundo. Hello kay I Love Resort Pinay, kay MGS 14. Hi kay Kurt Mina, kay Michael J. Neones, kay Dimple Dimple, sa Kakalda family from Corazon. Hi po kay Mami Mia, kay Angelica Jones, Bonillo. Hello kay Monera Birwar, kay Chona Bainosa from Malaysia, kay Janet Cisneros, kay Filipina Palsario. Hi kay Hannah Montero, kay Mardy Suzuki, kay Glenda Gilado from Malaysia, kay Tita Jinky Perez. Hello po kay Gemma Aquino, kay Chris Alcantara, kay Saiza Rivera or Avi from Taiwan, kay Kat Burglar Cutie, kay Jesses Colamar. Shout out po kay Josephine E.M., kay RV Tiong from Bataan, kay Christine Kim from Hong Kong. Hello po kay Ellen Keano, kay Lent TV2. Hi kay Sally Roldan, kay Jonah de los Reyes. Shout out po kay Jackie Lou Ponce from Singapore, kay Concepcion Nicolas, kay Minerva Concepcion at sa gwapo daw nilang mayor na si Vico Soto. Hi kay Rose Ann Rama from UAE, kay Arvin ng Laguna. Hello kay MJ Villacrucis, kay Princess Alexis at Christine Angela at Roberto from Maria Grace Grefaldia. Hi po kay Jen Mer, John Garcia from Angeles, Pampanga. Hello kay Sydney Sai. Shout out kay Cheryl Bronyosa from UAE, kay Ryan Alba, Loretta Bobes, Riza Kahayag at Elidia Bobes. Hi kay Gina Gabriel, Jonel, Connie Soto, Angelo James, Gabriela Divine, Aaron Maningo, Missy Andaya, kay Danilo Gabriel of Dumaguete, at kay Rosana Soto of Isabela, Basilan. Hello po kay Manny Baldonado at Lorna Algordo. Hi kay Arlene Belotindos, kay Genevieve Virtusio. Hi kay Grace Kagsawa of Jeddah, KSA, kay Willie Galvez, kay Liza Quizon from Cabiao, Nueva Ecija, kay Resel Matsumoto. Hi kay Lagawang Xiao TV. Hello po kay Charlene Gumansing, kay Christy Andaya Buhawe, kay Rosette Ersando na malapit na ang birthday. Hi po kay Maria Luisa Gonzalez, kay Salvacion Pastor, sa family ni Maricel Talisik from Masbate. Hi po kay Maria Consuelo Benitez,
kay Aryaline Notarte. Hello kay Jorex Latonio from Saudi Arabia, kay Grace Kagsawa Morales from Frederick, Ganagana. Hi kay Marilyn Ilagan from Qatar. Hello po kay Joel Marasigan from Sablayan Occidental, Mindoro. Shout out kay Rosalina Bogayong from Singapore, kay Elvira de los Reyes from UAE. Hi kay Honey Jane Engelia from Kuwait, kay Myla Lanon from Malaysia. Ang mga baker ng The Pastry Chef from Malolos, Bulacan, sina Omer Manlangit, Regina de la Cruz, Tin Santos, Paul Gumbalan at si Rhea Sarmiento. Hi po kay Jerlyn Batal, kay Dinalyn Supapo, kay Jing Estrada. Hi kay Danica Dulnuan from Ilagan, Isabela. Hello po kay Jovelyn Nabartey, kay Vicky Yabut, Maria Ana Sabal. Hi sa Malakas family from Elvira Malakas. At syempre kay Michelle de la Cruz. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Kung nasan man po kayo, mag-ingat po kayo palagi, ingatan niyo po ang mga sarili niyo, magpalakas lang tayo, maging masaya, at walang negative. Mag-enjoy lang po tayo sa buhay natin, at maraming salamat ulit mula sa Kwentong Enteng.